Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Oh, pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Eh yung 3 araw na hindi niyo pagdalo. May pinayagan. Ulitin ko po, Sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1970 Constitution na. 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakikompute. Mathematician, Oo. cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho yan, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no? Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Yan ang alamin nyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesya siya na Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na sekretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng gagamitin. Pati mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami-kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado.